Ang lalaking may blonde na buhok na nasa bintana kanina, ay papalapit na ngayon sa kanilang mesa. Bigla niyang dinampot ang badge sa mesa at sinabi kay Minghi na lalo itong naging nakakatawa. Kinuha niya ang badge at sinabi kay Minghi na ang pinakamababang ranggo ng isang estudyante sa institute pagkatapos ng isang taon ay naging isang Munlo rank. Sinabi ni Fan Kai, ang lalaking may blonde na buhok, na huwag na nitong ilabas ang badge ng Starlight rank na trainee dahil pagtatawanan siya ng mga tao at mahihiya siya na sabihin na dating kaklase niya ito. Habang tumatawa ang mga tao sa likod niya, bumaling si Fan Kai kay Lu Chen at tinanong kung bakit hindi siya nagsabi na kasama niya si Minghi. Inilapit pa niya ang kanyang mukha, at sinabing mas mabuti kung siya na ang mag-aayos ng reunion para sa lahat ng kanilang mga kaklase noong high school, pero tumanggi si Lu Chen at sinabing gusto niya ng one-on-one na usapan kay Minghi. Uminom si Minghi ng kape habang itinataboy si Fan Kai, sinasabing marami pa silang pag-uusapan kaya hindi na siya dapat mag-abala. Nasaktan si Fan Kai at nagpakita ng galit kay Minghi, tila parang mag-uumpisa ng away, pero biglang may tumunog na notification. Nang tumingin siya kay Lu Chen, binigyan siya nito ng matalim na tingin, at sinabihan siyang manahimik dahil may tawag siya. Sinabihan ni Lu Chen ang nasa kabilang linya na magpatuloy. Napikan si Fan Kai dahil nawala siya sa pansin kaya inihampas niya ang badge ni Minghi sa mesa at lumakad palayo, galit na galit nang umalis siya sa kafe. Habang papalabas siya, ang kamao niya ay nabalot ng aura habang iniinsulto si Minghi, na may lakas pa ng loob na hamakin siya at tawagin siyang mababang uri, makasariling bastardo sa pagtangkang habulin si Lu Chen hanggang sa Nando Superhuman Institute. Sinabi niya sa sarili na siya ang perpektong lalaki para kay Lu Chen. Samantala, sa loob ng kafe, sinabi ni Lu Chen sa kausap sa linya na sunduin siya sa kafe. Tumayo siya agad at humingi ng paumanhin kay Minghi dahil sa biglaang emergency na kailangan niyang asikasuhin kaya hindi siya makakapagtagal. Ngunit sinabi ni Minghi na wala iyong problema dahil pwede pa naman silang mag-usap sa ibang pagkakataon. Kumaway siya at nagpaalam at sinabing susuportahan niya si Minghi sa exam, at sumang-ayon si Minghi habang kamakaway rin sa kanya. Lumapit siya sa kotse ng kapatid niya na dumating, at agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari habang kinukuha ang dahon na samabit sa kanyang buhok. Sinabi ng kapatid niyang kailangan ng kapangyarihan niyang makontrol ang kuryente kaya ipapaliwanag niya ang mga detalye sa loob na lang ng kotse, na pinayagan naman ni Lu Chen. Sa loob ng kafe, nakita sila ni Minghi at inisip niya na boyfriend ni Lu Chen ang kasama at napaisip na hindi na niya ito aabalahin mula ngayon. Pagkatapos, dalawang lalaki ang nakatayo sa labas ng venue para sa special admissions exam, at tinanong ng isa ang kasama kung bakit may exam pa kung tapos na ang enrollment ilang buwan na ang nakakalipas. Nang dumaan si Minghi sa kanila, sinabi ng isa na ito ay special admissions exam na laging ginaganap pagkatapos ng normal na enrollment, at ito ay isang likas na backdoor para sa mga hindi pumasa sa normal na enrollment. Nakatitig si Minghi sa venue, nang lapitan siya ng isang lalaki, at tinanong kung naroon ba siya para sa special admissions. Nang kinumpirma ito ni Minghi, inalok ng lalaki na sabay na silang pumasok. Sinabi ni Ping Linghui, kay Minghi na tila mababa ang kanyang estado dahil ang suot nito mula ulo hanggang paa ay hindi aabot sa 300, na kinumpirma ni Minghi. Sinabi ni Ping Linghui na iginagalang niya iyon at tinanong kung magkano ang dinonate ng mga magulang ni Minghi sa paaralan, na ikinagulat ni Minghi. Pero iniisip ni Ping Linghui na nagpapakipot lamang ito at sinabing ang exam ay simpleng backdoor lamang. Sinabi ni Ping Linghui na nag-donate ang pamilya niya ng 7 na milyong piso para sa kanyang entrance qualification at andin lang siya para sa formalidad. Nagulat si Minghi sa kanyang nalaman. Sinabi ni Minghi na narinig lamang niya ang tungkol sa special admissions kaya napagdesisyonan niyang tingnan ito. Tinawag siyang inosente ni Ping Linghui, na sinabing hindi kulang ang institute sa mga talentadong tao, ngunit sa pondo para sa scholarship ng mga estudyanteng kulang sa pananalapi, nag-set up ang school ng ilang high-coverage scholarships. Ganun pa man, ang totoong mga donasyon ng publiko ay walang halos para bayaran ang mga scholarship na ito, agad na intindihan ni Minghi na ang special admissions ay nagbubukas ng backdoor para sa mga estudyanteng may kakayahang magbayad. Pinuri siya ni Ping Linghui sa pagiging mabilis makaunawa ni Minghi at sinabing ang 7 milyon para sa entrance qualification ay hindi masamang palitan para sa kanya.
Tinanong ni Minghi si Ping Linghui kung nangangahulugan ba iyon na wala na siyang pag-asa, at sinagot siya ni Ping Linghui na pwede pa naman niyang subukan ngunit huwag siyang masyadong panghinaan ng loob kung hindi siya makakapasa. Sinabi na lang niya na pwede siyang magsikap muli sa susunod na taon. Dumating ang guro sa special admissions na si Yan Jin, at tinawag ang atensyon ng lahat habang ipinakilala ang dalawang kasama niyang si Professor Guzo at Professor Shizo. Sinimulan na nila ang roll call. Tinawag ang lahat maliban kay Minghi. Nang magsimula na si Professor Yan Jin sa mga instruction, itinuro ni Ping Linghui na may isa pang hindi natawag. Nang tumingin muli si Professor Yan Jin sa listahan, nagulat siyang may isa pang pahina na ang tanging nakalista ay ang pangalan ni Minghi. Tila mababa ang tingin niya nang tawagin ang pangalan ni Minghi. Sinimula ni Professor Guzo ang mga instruction, may 5 bahagi ang exam, at 4 nito ay para sa pagsusulit sa pisikal at laban na kakayahan. Iniharap nila ang isang strength test dummy, at sinabi na may nakatalagang iba't ibang passing standards para sa bawat examinee depende sa superpower na nakalista. Tinawag si Minghi ni Professor Yan Jin, at sinabing kailangan niyang makapalo ng 1,500 kilo dahil ang kanyang talento ay sa klase ng explosive power. Sinabi niyang pwede na itong umalis kung hindi nito makakaya, habang may panunukso sinabi ni Ping Linghui kay Minghi, na sinusubukan na agad siyang paalisin. Si Minghi ay humakbang pasulong at inisip na ang kasangkapang ginagamit ay katulad ng sa Hunter Association na naaalala niya. Naalala niyang umabot siya ng 1,000 kilo noong huling beses na sinubukan niya ito. Inextend niya ang kanyang braso sa posisyong pangsuntok, at ang aura ay nagtipon sa kanyang kanang kamao. Sinuntok niya ang instrumento ng buong lakas, at ito ay natapon mula sa pwesto kung saan ito nakalagay. Napuno ang mukha ng lahat sa silid ng iba't ibang emosyon, gulat, paghanga, at takot. Pare-pareho silang nakabukas ang bibig. Ang screen ng dummy ay nagpakita ng 2,200 kilo bilang kanyang score, at lahat ay nagsabi na nabasag ni Minghi ang limitasyon ng dummy at na-max out niya ito. Habang tumutulo ang pawis sa mukha ni Professor Yan Jin, ang kanyang panimulang mapanghamong ekspresyon ay napalitan ng takot. Sinabi niya kay Minghi na nalampasan niya ang maximum at nakapasa siya sa pangunahing bahagi ng pagsusulit. Inanunsyo din ng mga guro na dahil nasira ang kasangkapan sa pagsubok, lahat ng natitirang examinee ay ituturing na pasado at magpapatuloy na sila sa susunod na bahagi ng pagsusulit. Si Minghi ay nagulat nang malaman ang kakayahan ng mga guro na magbigay ng ganitong anunsyo. Si Ping Linghui ay ngumiti ng may pagmamalaki kay Minghi kasama ang iba pang examinee sa kanilang instant na pagpasa. Si Professor Shizo ay nagtanong kay Professor Yan Jin kung maaaring isaalang-alang na tanggapin na si Minghi dahil sa kanyang pambihirang pagganap, ngunit sarcastic na nagtanong si Professor Yan Jin kung nais niyang tanggapin lahat ng mga estudyanteng natanggihan nila bawat taon na nakakuha ng buong marka. Idinagdag din ni Professor Guzo na marami silang mga mag-aaral na mahuhusay at kung kulang sila sa utak, mamamatay sila sa labanan, kung saan sumang-ayon si Professor Shizu, at sinabi na kung hindi inirekomenda ng mga opisyal si Minghi, hindi siya magiging kwalipikado para magparehistro. Sinabi ni Professor Yan Jin na maaaring taasan na lang nila ang hirap ng ibang mga round para mapaalis siya. Ngayon ay nasa arena sila habang inanunsyo ni Professor Yan Jin na ang pangalawang round ay pagtutok sa bilis, na sinasabing pinili nila ang mas maluwag na lugar upang magkaroon ng sapat na espasyo para sa lahat na tumakbo at umiwas. Isang lalaking may malaking umaapoy na cheetah sa tabi niya ang nagtanong kay Professor Yan Jin kung ang mga ito ba ang mga examinee ngayong taon, habang ipinakilala ang isang general rank Crimson Cheetah, na hahabol sa kanila, at ang sino mang mahuli nito ay maaalis sa pagsusulit. Ang dalawang ibang professor ay lumabas na habang inutusan ni Professor Yan Jin na simulan ng timer. Sa mapanlinlang na kinang sa kanyang mga salamin, iniutos ni Professor Yan Jin sa lalaking may cheetah na alisin si Minghi muna bago sumali sa ibang mga estudyante, dahil wala sa kanila ang papasa kung seryoso itong hahabulin. Sinimulan ang pagsusulit, at nagsimulang magtakbuhan ang lahat ng examinee palayo sa cheetah. Mabilis na tumatakbo si Ping Linghui habang iniisip kung ano ang nangyayari, habang ang cheetah ay humahabol sa kanya. Biglang itinaas ni Professor Guzo ang papel na may nakasulat na 700, at tinawag ang atensyon ng lalaki. Tuwang-tuwa ang lalaki sa nag-donate ng ganoon kalaking halaga,
at nagsimulang mag-whistle bilang sinyas sa cheetah na ang hinahabol nito ay hindi kasama. Narinig ito ng cheetah, at nagkunwaring nawala sa balanse, at bumagsak sa lupa. Nakita ito ni Ming-Hee, at inisip na mukhang hindi naman malakas ang General Rank Crimson Cheetah, kaya't kaya niyang ipasa ang round na ito. Habang may luha sa mata, tahimik na tinitingnan ng cheetah si Ming-Hee habang tumatakbo ito palayo, pero muling nag-whistle ang lalaki bilang sinyas na ayos na ang isa. Nang marinig ito ng cheetah, inilabas nito ang mga pangil at mga kuko, nag-crouch sa lupa at naghanda para habulin ang kanyang biktima. Habang tumatakbo si Ming-Hee, biglang siyang nakaramdam na lumamig ang kanyang likuran, kaya't lumingon siya pabalik, at sakto lamang na nakailag siya sa paa ng cheetah. Biglang idinikit ng cheetah ang mga kuko nito sa lupa, at bumalik sa harap ni Ming-Hee na nagulat nang makita itong biglang bumalik sa paghabol. Nakita ni Ming-Hee na masyadong mabilis at malakas ang cheetah, kaya't tumakbo siya patungo sa ibang mga estudyante upang hindi na siya ang habulin. Ngunit nang dumaan sila sa isang lalaking nagse-selfie, ang cheetah ay patuloy na humabol kay Ming-Hee, iniisip niya kung masarap ba siya dahil kahit marami silang examinee, siya pa rin ang hinahabol. Seryosong tumingin si Ming-Hee, at nagpa siya na kung ganito ang gusto ng cheetah, ipapakita niya ang tunay niyang bilis. Binalutan ng kanyang bilis ang paningin ng cheetah habang nag-accelerate si Ming-Hee sa harap nito, sinasabing hindi siya nag-training ng pisikal para sa wala. Ang ibang mga estudyante ay nagulat sa kanyang bilis, at nagtanong kung tao pa ba siya. Pareho silang nagulat, at nagkomento si Professor Shizu na ang bilis ni Ming-Hee ay nalampasan na ang maraming Mundlo-ranked superhumans. Ngunit sinabi ni Professor Yanjin na ang bilis ay hindi nangangahulugang endurance, at mayroon pang natitirang 15 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto, lahat ay naguluhan nang makita ang cheetah na humihingal ng malalim at nahihirapang makahinga, habang si Ming-Hee, kahit pawis na pawis, ay kalmado pa rin. Tiningnan pa niya ang cheetah, at tinukso ito dahil sa pagod na agad, samantalang siya ay kakatapos lang mag-warm up. May masamang kislap sa kanyang mga mata, itinikam niya ang kanyang mga kamay, at sinabing siya naman ngayon ang hahabol sa cheetah, at kung mahuli niya ito, papatirikin niya ang lahat ng ngipin nito. Nabigla ang cheetah, nanganga ang bibig nito, at nagsimulang tumakbo palayo kay Ming-Hee habang hinahabol ito sa paligid ng arena. Si Professor Yanjin ay natulala sa nasaksihan niya, nakanganga siya at parang malalaglag na ang kanyang pangakasama ang kanyang salamin sa mata. Pagkalipas ng 15 minuto, nakahandusay na ang cheetah sa lupa at hindi na makatayo dahil sa sobrang pagod. Pinuprotektahan ito ng may-ari at nakiusap kay Ming-Hee na patawarin ang kanyang kaawa-awang hayop. Ngunit sinabi ni Ming-Hee na gusto pa niyang maglaro ng kaunti pa dahil ngayon lang siya natutong mag-level 2 ng bilis. Agad na inihayag ni Professor Yanjin na pasado na ang lahat dahil wala ng lakas ang hayop. Pinahid ni Ming-Hee ang kanyang pawis gamit ang kanyang braso, at nang marinig niya ang anunsyo ay may bahagyang pagdududa sa kanyang mukha, na sinabing alam niyang mangyayari iyon. Pagkatapos ay inihayag ng mga professor na ang ikatlong round ay para sa pagsubok ng bilis ng reaksyon. Bago magsimula ang ikatlong round, iminungkahi ni Professor Shizuki na Professor Yanjin at Professor Guzu, na dapat nilang isaalang-alang ang pagpasok kay Ming-Hee sa espesyal na admission. Naniniwala si Professor Shizuo na ang mga talentadong individual gaya ni Ming-Hee, na may kontribusyon sa lipunan, ay nararapat din magkaroon ng pwesto sa espesyal na admission. Bagaman karaniwan ang mga espesyal na admission ay nangangailangan ng donasyon, naniniwala si Professor Shizu na mahalagang isaalang-alang ang mga taong katulad ni Ming-Hee. Nagpahayag naman si Professor Yanjin na hindi mahalaga ang pagpasa sa mga pangunahing round. Sumang-ayon si Professor Guzo sa pahayag ni Professor Yanjin, ngunit hindi niya alam ang dahilan ng galit nito kay Ming-Hee. Bago magsimula ang espesyal na admission, isang lalaki ang lumapit kay Professor Yanjin, at inalok siya ng isang maletang puno ng pera, at ipinangakong magdo-donate pa ng dagdag na 6 na milyong piso sa eskwelahan kung tatanggalin niya si Ming-Hee. Ipinahayag ng lalaki na ang kanyang anak ay napakatalentado ngunit hindi nakapag-enroll sa tamang oras dahil galing sa ibang bansa. Determinado si Professor Yanjin na ipagpatuloy ang kanyang plano na tanggalin si Ming-Hee sa admission. Nagtipon ang mga examinee sa harap ni Professor Shizuo habang ipinaliwanag nito ang pagsusulit. Samantala, sina Professor Yanjin at Professor Guzo ay naghahanda para sa pagsusulit. Sa likuran nila,
Ang puno ng demonyo, isang uri ng puno na kontaminado ng isang nakakasirang sangkap, ay pinuputol upang tiyakin na ang mga eksamini lamang ang mabubuhay. Kinakailangan ng sariwang dugo upang mabuhay ang puno ng demonyo, kaya't sinusugod nito ang sinumang buhay na nasa paligid nito. Kumuha si Professor Guzzo ng maliit na kutsilyo at bahagyang sinugitan ang kanyang daliri, pagkatapos ay hinawakan ang puno ng demonyo gamit ang daliring may dugo. Biglang lumitaw ang isang magic circle, at kumislap ang mga mata ng puno ng demonyo at nagsimulang mag-wiggle. Sinabihan ng mga instructor ang mga eksamini na kapag natawag ang kanilang pangalan, kailangan nilang tumuntong sa dilaw na zone, at matapos ang pagsubok, pupunta naman sila sa asul na zone. Unang natawag ang isang eksamini na si ZZ, na agad pumasok sa dilaw na zone, at tumayo sa isang posisyong panglaban. Ngunit mabilis na umaksyon ang puno ng demonyo at pinalo siya ng sanga nito. Buti na lang at nagawa ni ZZ na iwasan ang atake. Pagkalipas lamang ng 5 minuto, natapos ang pagsubok ni ZZ at madali siyang nakapasa. Sunod na nagbukas si Professor Guzzo ng isa pang maliit na sugat at muling pinasigla ang puno ng demonyo, kaya't isa-isa nang nakakapasa ang mga eksamini sa kabila ng halatang paboritismo. Hindi mapigilan ni Minghi ang pagkadismaya sa kanyang nakita. Nang si Minghi na, nagbigay ng hudyat si Professor Yan Jin kay Professor Guzzo, na tumango naman bilang sagot. Hiniwa ni Professor Guzzo ng malalim na hiwa ang kanyang palad, at ibinigay ang kanyang dugo sa puno ng demonyo. Mas lumakas ang puno sa dami ng dugo na naabsorb nito, malinaw na layunin nilang patamaan si Minghi ng malakas na atake. Tulad ng inaasahan, inatake ng puno si Minghi nang tumuntong siya sa dilaw na zone. Ngunit ang mga atake sa kanya ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa mga naunang eksamini. Tila inasahan na ni Minghi ang ganitong sitwasyon. Kahit pa napalakas ang puno ng demonyo, hindi naman matamaan si Minghi dahil sa kanyang passive ability, at tila para lamang siyang nagwa-warm up sa pag-iwas sa mga atake. Hindi makapaniwala si Professor Guzzo sa kanyang nakikita, at inakusahan siya ni Professor Yanji na ginagamit ito bilang pahiwatig na kailangan pang palakasin ang puno ng demonyo. Bilang tugon, pumikit si Professor Guzzo sa kaliwang mata, at gumawa ng sugat sa kanyang palad, handang ibuhos ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo sa puno ng demonyo. Nagningning ang mga mata nito nang mabagsik at tumubo ang mga bagong sanga na walang dahon, na nagbigay dito ng mas agresibo at nakakatakot na anyo. Nakita ni Minghi ang sitwasyon bilang perpektong pagkakataon upang sanayin ang kanyang pandinig. Kaya pumikit siya, tumagilid, at tumalon para iwasan ang mga atake ng puno ng demonyo, umaasa lamang sa kanyang pandinig. Labis na nagalit si Professor Yan Jin, at hindi mapigilan ang panginginig. Ang mga professor at mga examinees ay nanunood ng nakanganga ang mga bibig, habang si Minghi ay patuloy na umiwas sa mga atake. Isa sa mga examinees ay nagtanong kung bakit lagi na lang natama ang mga atake sa tabi ni Minghi. Galit na tinanong ni Professor Yan Jin ang examinee kung gusto niyang subukan ang pag-iwas sa mga atake mismo, ngunit hindi naglakas loob ang examinee na gawin iyon. Samantala, mabilis na tumagilid si Minghi upang iwasan ang sunod-sunod na mga atake ng punong demonyo. 5 minuto ang lumipas, at hirap ng kontrolin ni Professor Yan Jin ang kanyang galit. Namangha ang mga examinee sa bilis ng reaksyon ni Minghi, at nagtataka kung tao pa ba siya. Sa wakas, ang minsang nakakatakot na puno ng demonyo ay nagmukhang laylay at pagod. Inunat ni Minghi ang kanyang mga braso bilang pagpapakita ng kasiyahan sa kanyang pagsasanay kasama ang puno ng demonyo. Bilang resulta, natapos ang round, at automatikong pumasa si Minghi sa pagsusulit, dahil nawala ng malay si Professor Guzzo at bumula ang bibig pagkatapos ng round. Sinabi ni Professor Shizo kay Professor Yan Jin na dapat nilang tanggapin na si Minghi, dahil ang kanyang bilis ng reaksyon ay lumampas sa karamihan ng mga estudyante sa institusyon at nag-excel sa lahat ng 3 round. Gayunpaman, dahilan ni Professor Yan Jin na hindi sila dapat magmadali dahil naniniwala siyang ang mga estudyante ay masyadong spoiled, kulang sa paghusga, estratehiya, at karanasan sa labanan. Itinuro niya na marami sa mga nakaraang estudyante na nagtagumpay sa mga pagsusulit ay hindi nagtagumpay sa aktwal na labanan. Dahil dito, kailangan nilang isaalang-alang ang lahat ng aspeto ng special admissions, at ang isang tunay na labanan ang magiging pinakamahusay na pagsusulit. Bilang resulta,
iniutos niya ang lahat na magpatuloy sa susunod na round. Samantala, si Professor Guzzo, na hirap ng lumakad, ay tinulungan ng isang personnel papunta sa infirmary. Sa infirmary, sinabi ng doktor kay Professor Guzzo na kahit niloko siya ng kanyang kasintahan sa kanyang tiyuhin, hindi kinakailangan ang ginagawa niya sa kanyang sarili. Umiiyak si Professor Guzzo habang nagpapaliwanag na nagpo-proctor lamang siya ng special admission exam, at nagka-anemia matapos pakainin ng maraming dugo ang puno ng demonyo. Ipinaalala rin niya sa doktor na nagkasundo na silang huwag ng pag-usapan ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng doktor, at naglagay ng berdeng halaman sa isang ledge sa ibabaw ng ulo ni Professor Guzzo, sinasabing kailangan niya ito upang mabuhay. Sa kabila nito, patuloy na ipinapaalala ni Professor Guzzo sa doktor na huwag nang banggitin ang kanyang kasintahan. Nangako ang doktor na hindi na ito babanggitin basta't hindi na siya gagawa ng mga bagay na ganoon. Gusto pang magpaliwanag ni Professor Guzzo, ngunit tumigil na lamang siya at nagpakawala ng buntong hininga ng pagkatalo.